Nagsimula ang episode 6 nang dalhin nila Luffy si Zoro sa kusina, wala pa ding itong malay at maraming dugo na ang nawala. Sinabi ni Nami na maghanap si Luffy ng kahit na sinong tao na maaaring makatulong kay Zoro. Agad na sinabi ni Luffy kila Zeff at Sanji ang malalang kalagayan ni Zoro kaya tumulong na sila sa grupo. Hindi sila mga doktor ngunit maaari nilang gamitin ang kanilang kasanayan sa pagluluto upang mapagaling ang sugat. Gumamit si Zeff ng balat ng isda upang matakpan ang mahabang sugat sa dibdib ni Zoro. Sinabi ni Zeff na ito ay isang old trick na makakatulong sa pagpapagaling ng mga sugat ng mas mabilis. Sinabi din niya na kausapin at kwentuhan si Zoro at bantayan palagi. Samantala ay nagpunta si Mihawk sa Vice Admiral at hindi masaya si Garp na pinakawalan niya si Luffy. Sinabi ni Mihawk na hindi siya nagtatrabaho kan-inuman. At sinabi din niya na kawili-wili ang karakter ni Luffy at gusto din niyang makita na makarating ito sa Grand Line at makita kung ano pa ang mangyayari. Pagkaalis ni Mihawk ay galit na galit si Garp sa kanyang pagkabigo kaya't isinabog niya ang mga papeles sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay kinausap siya ni Kobe at iminungkahi nito na hayaan na lang niya na gawin ang pangarap ng kanyang apo, pero ano pa kaya ang mas malalang mangyayari. Habang walang malay si Zoro ay naniniwala si Luffy na magkakamalay ito ngunit hindi naman nakakasiguro sila Sanji at Usopp. Pagkatapos ay ikinwento ni Sanji kung paano sila nagkakilala ni Zeff at kung paano siya naging pirata, ipinakita ang isang nakaraan pagkalipas ng 9 na taon, si Zeff ay isang nakakatakot na pirata noon ngunit si Sanji naman ay isang batang lalaki lang na nagluluto sa kusina na mayroong pangarap na mahanap ang All Blue. Nang magpakita si Zeff ay bigla silang inilubog ng napakalakas na bagyo kaya nalunod ang lahat at silang dalawa lang ang nakaligtas. Nagtigisa sila ng bag ng pagkain at sinabi ni Zeff na magbantay si Sanji ng dadaan na barko at pagkatapos ay pinaalis na siya nito. Napunta sila sa isang malaking bato na hugis kabute. Lumipas ang araw at gabi at unti-unting kinain ni Sanji ang kanyang mga pagkain sa bag. Kinagabihan habang umuulan ay dumaan ang isang barko kaya't nagsisigaw si Sanji ngunit hindi naman siya narinig nito at sa ika-30 araw ay isang tinapay na lang natitira niyang pagkain at makikitang naubos na din ito kinagabihan. At sa ika-70 days ay talagang nakaranas na siya ng sobrang gutom at panghihina kaya't kinuha niya ang kutsilyo at nagpasya na siyang kunin ang pagkain kay Zeff upang hindi siya mamatay, ngunit wala pala talagang lamang pagkain ang bag ni Zeff at kayamanan lang ang laman nito. Ibinigay niya ang lahat ng pagkain kay Sanji at kinain na lang niya ang sarili niyang paa upang mabuhay dahil mamamatay na siya doon kaya't mas minabuti niyang si Sanji ang mabuhay upang maipagpatuloy nito ang pangarap na mahanap ang All Blue at hinahanap din pala niya ito sa kanyang buong buhay at pareho sila ng pangarap ng bata. Pagkatapos ng 85 araw ay nakita na sila at nailigtas, at sa kasalukuyan ay nagpunta si Arlong sa Barati at humingi ng pagkain, at pinagbantaan niya si Zeff na papatayin ang ibang mga customer kung hindi niya maibibigay si Luffy, kaya't nagmadali si Nami na sabihin ito kay Luffy at sinabi niya dito na kailangan nilang tumakas dahil hinahanap siya ni Arlong, ngunit tumanggi si Luffy at gusto niyang labanan ito upang maipagtanggol ang Barati. Ilang sandali ay nagpakita si Luffy at hinarap na niya si Arlong, pagkatapos ay ipinakita nito na dala niya ang ulo ni Buggy kung saan ay bumalik ang tenga nito na nanggaling sa balanggot ni Luffy, ibig sabihin na narinig nito ang lahat at alam nito na nakay Luffy ang mapa ng Grand Line. Ipinababalik ni Arlong ang mapang ninakaw ni Luffy ngunit sinabi ni Luffy na kailangan mo munang labanan ako para makuha mo ito, pagkatapos ay biglang binaril ni Zeff si Arlong, kaya't inatake siya ng tauhan nito. Nang makitang nasaktan si Zeff ay nilabanan ni Sanji ang mga tauhan ni Arlong, pagkatapos ay ginamitan na ng gum-gum pistol ni Luffy si Arlong, ngunit nahawakan nito ang kanyang kamay at hinatak siya nito at inihagis. Pagkatapos ay matindi na silang naglaban ni Arlong hanggang sa makarating na sila sa pantalan, ngunit ilang sandali ay talagang sinadyang dalhin ni Nami ang mapa ng Grand Line kay Arlong at lumalabas na palagi pala niya itong nakakausap, at sumali lang pala ito sa crew ni Luffy upang manakaw ang mapa para kay Arlong, ibig sabihin na kumikilos siya ng palihim sa mahabang panahon. Pagkatapos ay pinigilan niya na patayin ni Arlong si Luffy at sinabing hayaan na ni Arlong na dagat na lang ang pumatay kay Luffy. Kaya't inihagis na ni Arlong si Luffy sa dagat at pagkatapos ay umalis na sila ni Nami. Ngunit biglang tumalon si Sanji sa tubig upang mailigtas si Luffy. Pagkatapos ay nag-away sila Zeff at Sanji kaya't sinabi ni Sanji na sasama na lang siya bilang isang crew kila Luffy. Nagsimula ng mapanghinaan ng loob si Luffy dahil halos lahat ay nawala na sa kanya, at pagkatapos ay bumulong siya sa kanyang sarili at sinabing gumising ka na Zoro dahil kailangan kita. Pagkatapos ay biglang nagsalita si Zoro kaya tuwang-tuwa si Luffy dahil buhay ito. Nangako si Zoro na mananatili siya sa tabi ni Luffy anuman ang mangyari at naniniwala siya na isang tunay na kapitan ng dagat si Luffy. Gustong-gusto din niyang mahanap ang One Piece kasama si Luffy.
Pagkatapos ay sumang-ayon silang lahat na hanapin at sundan si Nami, kinabukasan ay naghanda na sila upang maglayag at biglang sinabi ni Sanji kay Luffy na baka kailangan yun ng tagaluto, kaya tuwang-tuwa si Luffy dahil sumama na sa kanila si Sanji. Habang papaalis ang barko nila Luffy ay naroon din si Zeff upang magpaalam kay Sanji na may luha sa kanyang mga mata. Tinawag ni Zeff si Sanji at sinabi niya na dito na panatilihing nitong tuyo ang kanyang mga paa. Umiiyak si Sanji at sinabing Zeff, utang ko sayo ang aking buhay, at hindi kita malilimutan kahit kailan at maraming salamat sa pagtitiis mo sa akin, at pagkatapos ay nag-iyakan silang dalawa habang nagpapaalam sa isa't isa. Sa gitna ng kanilang paglalayag ay sinabi ni Usopp kay Luffy na susundan natin si Nami pero paano natin siya mahahanap, sumagot si Luffy at sinabing may kilala akong alam maghanap, pagkatapos ay ipinakita ni Luffy ang ulo ni Buggy na inilabas niya sa isang bag, at naghilo si Buggy at tumawa. At dito na po nagtatapos ang episode 6 ng One Piece. Huwag mo po kalimutan Lods mag-subscribe, mag-like at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod na magagandang mga Tagalog movie recap. Maraming salamat sa panonood mo Lods, God bless.